ang nakaunang kaligayahan ay ang pagkumpara ng sarili sa iba. Tama. What you think about that, guys? Yo, good day, good day, good day. Hi guys, I'm your boy Jay-Z and meron na naman tayong another episode ng podcast. Merong dumalaw sa akin ngayon. Guys, pakilala kayo. Hello po guys, my name is Chester. Hi guys, my name is Justin nga pala. Yes, let's go, let's go. Thank you guys at napadalaw kayo ngayon dito sa akin at nagkaroon kayo ng interest sa podcast. Kamusta naman? Kamusta ang buhay? Okay naman po. Ito, medyo since schooling, college, medyo stressful. Pero all good, all good. Anong year mo na ba, Chess? First year po, college. Saan ka nag-i-schooling ba dito sa atin? Sa Lyceum po. Kaklase mo si kapatid ko, si Bunso. Hindi po, different course. Different course. Yes. Anong kurso ba ang kinuha mo? Tourism po. Tourism. How about you, Justin, kamusta ang buhay-buhay? Okay naman po. Okay naman. Okay lang. Okay naman, walang... Okay. Anong ganap sa buhay mo ngayon? Kamusta? Alam ko nag-work ka nung nakaraan. Nag-work ako. Tambay na lang ngayon. Anong work mo na nakaraan? Gaano ka tumagal doon? 3 months eh. Kasi yung wala. Okay na yun. Sabay okay. Mukhang may bad experience ka. May bad experience kasi. Mukhang ayaw na naman kami. Ayaw ko na pag-usapan. Anyways, we have topics na ni-ready and I'm gonna ask questions about some certain topics, guys, and hope that you have your own opinion and perception doon sa topics na tatalakayin natin. Medyo awkward kasi most likely sa mga vlog, sa mga podcast na ginawa ko before, talagang impromptu yung ginagawa namin nung na mga nai-interview ko sa podcast, and ang kulang din kasi ang bilis nila maka-adapt. Yeah. Ngayon, syempre, we choose some certain topics para syempre is abot nyo rin kasi we all know naman na pagkabataan, 'di ba? Kasi as we age, doon naman tayo nagkakaroon ng mga experience na talagang wholeheartedly masasabi mo yung experience mo tsaka yung opinion mo doon sa mga bagay-bagay na yun. Etong mga topic na ni-ready natin, most likely nadadaanan nyo to in your daily life as a early 20 age, di ba? Ilan taon ka na ba, Chas? I'm 19 actually Patignan po. mo. Papunta na doon. Bata-bata pa pala to. Ikaw din, ilang taon ka na? 20. Bading. Ay, char. Sabay ganon. Okay, first question. Ano yung pinaka-weird na stereotype tungkol sa lalaki na naranasan nyo? Kasi, di ba, kadalasan ngayon, especially sa generation nyo, maraming mga gender na nagsisilitawan ngayon. In your experience, dapat actual experience to, anong weird na experience nyo when it comes to being a man? Actually, maganda topic siya, maganda. Thank you, di ba? Siyempre, since as a man po and still growing, siyempre tatangkad pa tayo guys, di ba? Di ba? Let's Tangkad go. pa ba? Si Justin, sobrang tangkad na yan. Oo, Huwag nang tangkad na yan, tumangkad. 6-footer na yan eh. Oo. Hindi. 6-footer. Ano yan, bading? So yun nga, yung stereotype talaga na naranasan ko ngayon is yung stereotype na paglalaki ka, sa'yo yung problema. Kumbaga, solo mo yun na parang ang hirap mag-reach out. Kasi, pinalaki din, lalo na sa Pinas, guys, di ba? Totoo to. Pinapalaki tayo na isipin tayo mga lalaki na pag problema, sa atin lang, kaya nating akuin yan. Di na natin kailangan manghingi ng help or weak tayo pag nanghingi tayo ng help. Yes. Which is wrong, pero yun nga, nararanasan ko rin siya. Actually, currently, about siya sa school. So, may mga pendings akong schoolworks, ganun. Imbis na mag-reach out ako sa mga classmates sa ganun, I try my best na isa akin na lang, ako to na lang do it bahala. alone. To do it alone. Pero hopefully, sana ma-get past yun. How about you, Justin? Siguro yung pinaka-weird na stereotype na sa lalaki sa akin yung bawal umiyak, ganun. Damn. Oo, di ba? Oo Kasi nga, no? isipin mo kapag sinabi mo, bawal umiyak yung lalaki. Kasi dapat malakas ka, di ba? Kasi lalaki ka. Mga ganun yung na weird na stereotype para sa lalaki.
Ay, Oo. Kasi actually kung di mo i-release yung emotions na meron ka, most likely yung mga mahilig mag-keep ng emotion nila, ng mga struggles nila, ayun pa madalas talaga yung yung nagkakaroon ng scenario na or cases na nagsusuicide. 'Di ba? Kasi inipon nila na at least sana nag-voice out sila doon. Hindi mo naman kailangan mag-voice out sa lahat Siyempre pipiliin mo rin yung mga special, mga important person or family. Magvo-voice out ka sa kanila ng problema mo, or yung mga best friends mo or yung mga close friends mo, magvo-voice out ka sa kanila ng problem mo. Yung relief na maibibigay ng pagvo-voice out ng problem, and considering kadalasan lalo na kung yung mga taong yun is may mental health na malupitan din talaga, magaling magbigay ng advice magkakaroon ka ng idea how to get out of this situation, these difficulties, 'di ba? Kaya yung pag-iyak na yan, yung pagsasabi ng problema, ng mga struggles mo, hindi dapat siya totally kinikip 'di ba? Kasi you'll never know unless you reach out to those person na mabibigyan ka nila ng mga ideas and advices, 'di ba? What you think about that, guys? Okay ba yung sinabi ni Okay na okay, di ba? Okay na okay. Okay. DJ JC, everybody. Let's go. So, wait lang before we end that topic. How about you? What's your take on that? My take on being a man, sa akin naman, kasi at my age, 'di ba? Lamang ako sa inyo ng almost 2 decades. 2 decades. Nagiging dinosaur na po siya, guys. One decade. Kasi as a man, lalo na especially if your goal is to have a family in the future, kailangan mo talaga magtanim ng something sa sarili mo in your career, on your goal, 'di ba? And hindi lang lahat patungkol sa pera. Oo, napaka-importante ng may pera ka kasi once you have a money, you have a voice, you have a capability to take care of your family. And bukod doon, na kadalasan na nakakalimutan ng karamihan na kalalakihan is yung magkaroon ng healthy mindsetting. Oo, bukod sa makakapag-share ka, you know how to cope up on something difficult, and at the same time is healthy din yung mentality mo at the same time. Kasi makikita nyo even may mga senaryo sa napapanood natin sa social media na mayaman naman, artist, famous, maraming pera, may maayos na family, then suddenly nagpapakamatay. 'Di ba? Nakakalungkot 'yon. Na even though those material things and those loving family they already have, 'di ba? Napupunta pa rin sila sa conclusion na okay, let's end this life. Kasi inside, nag-i-struggle sila mentally doon sa kung anumang problemang meron sila. Kaya, oo, lalaki, kailangan matibay ka. Pero when it comes to mentality, yung health mo mentally, yung sa puso mo, nararamdaman mo, what you feel, 'di ba? Kailangan mo pa rin talagang pangalagaan 'yon. Dapat everything is balance. Hindi yung pera lang, hindi yung basta makapag-support ka lang, hindi. Dapat as a man, para ma-share mo sa family, sa mga mahal mo sa buhay yung ligayang totoo na meron ka, kailangan sa'yo pa lang nagsisimula na genuinely ikaw pa rin masaya ka to begin with. Something gano'n. Ayun. Grabe, ang deep ng natin. Grabe. Ang deep ni Boss JC. Siyempre. Alam ko you are not old enough to think na kailangan yung sumuko, pero marami sa mga kabataan ngayon na they are always thinking na ayoko na. Gusto ko na sumuko. Parang ang daming problema. Struggle sa school, struggle sa relationship outside. As easy as that, as early as that, they think to give up. Kayo, did you ever think about giving up sa edad na mayroon kayo ngayon dyan? Well, for me naman, not actually giving up. More like just wanting to shut down. Like, wanting some time to relax, to unwind. Pero yun nga, ang sa akin naman is, nung nasa point na ako na nag-a-adjust na ako sa around family problems, ganon.
parang may time doon na sinasabi ko lang sa sarili ko, parang gusto ko na lang ng time na away from school, away from social media, just me, alone, like that. Pero yun naman, nag-get past ko naman siya, which is a good thing. Para din sa mga viewers natin, if you ever have problems po, don't be afraid to reach out. Yun po yung talagang main topic ng video na to, is to show you that it's not unmanly or it's not na mahina kapag nag-reach out ka. Yes. It's a stigma, guys. So, as long as may mga friends kayo na pwede kayo mag-reach out, pwede yan. So, yun lang po yung ano. Ikaw din, ikaw ang natutuwa ako sa'yo na you don't care about those persons na sinasabing mahina ka when you publicly show your vulnerability. Yeah. Tingnan mo yun. Ay, nako, Diyos ko. Anyways, kasi even ako, personally, syempre nakita ko na yun na nag-jam tayo na you show those. Anong masasabi mo doon sa sa part na yun? Anong take mo doon? Sa akin kasi, hindi nagiging mahina ang pag-iyak o pag-show ng emotion ng mga lalaki. Sa tingin ko, mas nagiging malakas ka doon kasi naipapakita mo yung tunay na sarili mo, nararamdaman mo, kung anong iniisip mo. Ayun lang, sa akin, hindi nakaka-unmanly talaga ang pagiging lalaki. No, tsaka alam mo dahil sa mga nangyari na yun, lalo na first time lang kitang na-meet nung time na yun, di ba? Oo. Na nag-open ka ng ganun, so that's the trigger for me to give you advices, di ba? Di ba? So may benefit din yung, di ba, yung ginawa mong yun. Wag lang sanang matapat sa maling tao ka mag-open ng ganun. Kasi mayroon talagang hindi natin may iwasan na may mga tao talaga na grabe yung discrimination nila sa mga ganong act, or di natin alam, yung iba talaga may pagka old school na dapat hindi mo ipapakita yung pagiging vulnerable mo. Kaya piliin mo lang din siguro, di ba? Pero there's nothing wrong with that. So another question, guys, for you. Kasi at 19, 20, you already made experience, good and bad, di ba? Kung makakausap nyo yung younger version nyo, anong maipapayo nyo sa kanila para maiwasan yung mga mistakes na interact nyo na sana pala pwede kong iwasan? For me naman po, dun sa topic na yan, which is a good topic, I admit, Thank you. at many times na wini-wish ko yan, na sana bumalik ako sa pagkabata or sana man lang mapayuhan ko ang aking sarili, di ba? For me, gusto ko ipayo sa sarili ko na huwag ka masyadong enthusiastic sa lahat ng bagay. Parang, kumbaga, take some time to think about it and take some time for yourself. Hindi yung lagi na lang na iisipin mo others na lang lagi. Pero dapat isipin mo rin yung sarili mo. Hindi lang yung mag-focus ka sa sa ibang tao. Dapat mas maganda, syempre, admittedly, friends are life, 'di ba? Yes. Kasi diyan nagre-revolve buhay natin, Totoo, family, totoo. friends. Ganon. Admittedly 'yun. Pero dapat may time din sa sarili. Kasi ngayon ko lang na-realize, tapos nagsisisi ako ngayon na bakit hindi ko ginagawa 'to nung bata ako? Bakit hindi ko man lang inisip na may sariling time pala ako, 'di ba? Can you give some example with that? Can Ayun. you share something? Sige. Ito. Story to nung nung around, pa lang, junior high. Parang kami, yung circle of friends ko is nagkaroon kami ng away, then nagkaroon ng bad words na nabato, so di naman maiwasan sa away. Pero yun nga, parang pinagsisihan ko din yung time na yun kasi sabi ko, binigay ko yung yung attention ko, yung effort ko dito sa mga tao na to, tapos biglang ito pala yung huli, i-invalidate lang nila. Parang hindi sila makikinig, hindi sila matututo dun sa mga parang ginawa ko para sa kanila. Ganun. Parang anong nangyari na you've been with them through goods and bads, and then nung one time na nagkaroon ng something na hindi maganda, in-invalidate na nila yung mga pinagsamahan ninyo, yung mga nagawa mong tama sa kanila. Oo. Ayan yung isa sa nakakatakot din talaga na
na klase ng mga tao. Eh hindi naman natin sila masisisi. And even us, we have some certain situation na nangyayari din yun na tayo din mismo nag-initiate na hindi natin napapansin. Na kasi in life, 'di ba? Kahit gaano karaming mabubuting bagay yung ginawa mo para sa mga kaibigan mo, para sa mga taong yun, kadalasan, pag natatapat ka sa mga taong hindi marunong maka-appreciate, once you did something wrong, erase na lahat ng ginawa mong mabuti. Ang nasa isip na lang nila is yung nag-iisang mali na ginawa mo. Yeah. And ang masakit na part doon, you did your very best for them, and then just for one mistake, nakalimutan ka. Oh, yun na nga, yun nga. Nakalimutan na nila. Ikaw, Tin, do you have some experience na ma-share mo sa amin? Meron eh. Kasi gusto ko sanang sabihin sa sa younger self ko na wag madaliin yung pagiging bata. Enjoyin lang niya sana yung lahat ng experience na Ano experience yan? Ikakata lang Go natin. lang. ayun nga kasi napakahirap eh. Nagmadali ako. Minadali ko yung pagiging bata, sabi ko sa sarili ko, oh, bilis naman yung buhay mo. Gusto mo dapat maging successful ka na agad ganyan. Ngayon, tambay na lang ako. So, yun na nga. Oo, yun. Don't we all wish that? Don't we all? Aminado naman tayo yan kahit ako naman na pag walang naggagabay sa'yo all throughout. Kasi nandiyan yung parents natin na they provide for you. Pero yung part na, which is ngayon, ang lupit ng mga mga young parents ngayon na they guide their children hindi lang basta sa sa tawag dito sa mga regular things even yung pag set ng goals nila, kung anong klaseng future yung gusto nila para as early as possible makapagtanim na tayo ng pwede yung anihin in a future, 'di ba? Isi-set na natin, ganito yung gusto mo. For example, gusto mong naging artist someday. Ngayon pa lang pinag-audition na yung mga anak, sinasali na sa mga competition para mahasa yung sarili. And sooner or later, pag nagkaroon ng break is possibly maging famous or makasama sa mga kung anumang agency or company na mas maibuboost yung yung goal niya in the future dahil gusto niya maging artist. Just that is one of the example doon sa mga part na yun Kaya kadalasan ngayon sa generation namin actually, and even younger generation actually, napapansin ko pag tinatanong ko nung kabataan mo, anong pangarap mo? Magsasabi sila sa akin ng pangarap nila, and then yung follow-up question ko, anong ginawa mo for you to achieve those dreams? Parang ganun, di ba? Kaya bigla silang, hindi ko pa po naiisip yun Ganun kadalasan yung sagot. Pero kung may parents na gumagabay, nagbibigay ng advice, para, alam mo yun, magkaroon ng reality yung pangarap ng bata na yun, at saka nakasalansan siya all throughout, malaki yung possibility tsaka yung percentage na ma-achieve niya talaga yun. Super. Di ba? Kasi even nga yung pagkuha pa lang ng kurso sa kolehiyo pag-graduate na ng senior high, hindi pa alam kung ano yung kukuning kurso. Oh, super. Di ba? Kasi in this generation kasi, although yung mga young parents sila, gets nila yung feeling na pala na to, nung time ko, ba't hindi ko to nagawa kasi pinipigilan ako. Parang may nag-hold back sa akin na ang good sa although I'm not condoning it na nagiging young parents sila kasi syempre who wants to be a young parent, 'di ba? Hindi ko kino-condone pero believe ako sa kanila na naiisip nila na yung mga hindi ko pwedeng gawin, yung mga pinipigil sa akin dati, hindi ko pipigilan yung anak ko. Yung papabayaan ko lang sila i-chase yung dream talaga nila. Ayun yung super na nagandahan din ako sa mga young parents ngayon. Kasi ang lupit nga for example kay Chester, 'di ba? Ngayon dahil may pangarap siyang magkaroon ng popularity in the future. Ngayon yung mga ginagawa mo, 'di ba? Yung nagmo-model ka, 'di ba? Na may parang may Paano nag-start 'yun? Yung pagmo-model mo na 'yun? Actually, yung nag-start yung pagmo-model ko na yun nung
nung na ano ako kilala niyo ba guys si shoutout po kay Mother James. 'Yon. Shoutout po. Shout out. 'Yon, si Mother James na discover niya rin po kasi ako. Then parang nung time na 'yon, sinasama lang ako sa mga gig. May mga times na gagawin niya ako extra or nung bata pa ako gagawin niya akong kid version ng mga artists. Ganon, papaanin ako. Although, nung time na yun, hindi ko pa talaga nare-realize yung gravity nung ginagawa ko nung time na yun, di ba? Pero ngayon na-realize ko na, ang ganda pala practice din nun, may exposure na ako, tas hindi pa ako, what's the word? Hindi ako napigilan nila mama. Kumbaga, sila pa talaga yung nag-support, sila pa yung nag-push. Tsaka nakaka-build talaga ng character yung exposure sa mga ganung bagay. Kasi ang kadalasan, kahit ako, aminado ako, nagkaroon ako ng onting self-confidence. Nasa college na ako. Elementary, high school, hanggang sa ma-graduate ng high school, loner ako, yung may sobrang tahimik, may pagka-introvert ako eh. Hindi ko kayang makipag-converse ng tuloy-tuloy. Tapos hanggat maaari gusto ko mas komportable ako ng ako lang, ganun. Kung may friends ako, I have 1 or 2, okay na ako doon. Mabubuhay na lang ganun. Pero di ba? Kung iisipin mo, sayang sana yung mga opportunity na makakilala ka, na makakilala ng mga tao, magkaroon ka ng mga connections, di ba? Ikaw din, napansin ko mahilig ka sa music, right? Yes po, yes. Mahilig po ako sa music. Actually, tawag dito, napapansin ko sa'yo, bukod sa mahilig ka sa music, literate ka rin sa pag-i-edit ng videos, tama? Yes po, yes. Audios. Kailan mo sinimulan yung pagiging interested mo sa sa music especially? Actually, nag-start siya dahil sa family ko. Yung family ko kasi, singer talaga. Papa ko singer, kuya ko singer. Tapos, dumating sa akin yung pagiging singer din. Ayun, nagsimula yun nung sumasali ako ng competition sa mga Wow. piyesta. Talaga ba? Opo. Nakakaano naman ng mga place naman pero hindi pa rin nag-champion. At least, di ba? At least, At try, least, you nandun try. ako sa place. You still showcase your talent, di ba? Ano yun? Yung sa bahay nyo, may mga equipments din kayo doon na nagagamit mo. Kasi nakikita ko, you know how to to play guitar, to play piano, napapansin ko sa'yo yun. O lang yun, along the way experience na lang yun. Along the way, the experience lang po eh. Ayun din, nagsimula lang din yung mga yung ko nun, skills ko sa mga ganun. Dahil sa nag-start akong sumali sa banda. Tapos doon ko natutunan yung mga iba't iba pang mga kailangan sa music theory, mga ganun. Grabe. Galing. So, talented din ang ating kasama dito. Hindi naman, talaga. hindi Mukhang naman mabait pero hindi. Saang parts? Mabait ako. Saang part? Yung sa music na yan, actually guys, nung bata pa ako, makanta na ako eh. Nakita na ako ni mother ko ng potential eh. Ang isa lang talagang humadlang sa akin na mag-pursue talaga ng music na yan, yung sobrang mahihain ko talaga. Which is, kadalasan, tsaka karamihan talaga may takot sa ganun eh. Oh, super. Lalo na yung papanoorin ka, yung titignan ka, yung ganun. Yung isi-showcase mo yung skills mo, tapos ang iniisip mo, paano kung hindi nila magustuhan? Siyempre, mababash tayo dyan. Ganun, di ba? And then, reality strikes na maswerte tayo na meron tayong ganong talent. Even hindi pa siya ganong kapolish, di ba? Kahit hindi siya ganong katindi katulad ng mga napapanood natin sa social media or sa TV. Kasi, ang mahirap sa mga young talents kasi, napapanood nila yun sa TV, yung standard na gusto nilang i-aim is dapat ganun. Ngayon, kung hindi umabot yung skills na meron sila, yung halimbawa na lang yung gandang boses na meron sila doon sa napapanood nila sa TV, ang iniisip nila hindi sila capable. Yeah. Yeah. That's the sad part of it. Parang hindi siya yung sa gusto nilang level is yung nakikita nilang level. Which is wrong kasi unless na ipapursue mo yun, hindi ka pupunta dun sa level na ganun eh. Kailangan
iaano mo yun, i-work hard ka talaga. Hindi lang yung basta na, ay, trinay ko lang siya once. Then, okay na. Dapat ganun na ako. Di ba? Oo. Kaya, ayun nga, yung sinasabi ko rin doon sa mga kabataan naman na kausap ko, nakakwentuhan ko, or even sa mga friends ko na yung nakikita natin sa social media, sabi kong ganun, which is talagang kinukonsume talaga natin eh. Tapos kung gagawin natin yung standard yun, for example, isipin nyo, sa mga nakikita natin sa social media, halos kasing edaran nyo lang. Meron ng mga kotse, meron ng mga bahay, di ba? Especially sa mga streamers, mga malaking kumita yan, di ba? Sobrang laki. Yung kahit Yun. mas bata pa sa amin. Di ba? Dinadahig pa kami. Oo. Tapos ang kadalasang nangyayari, kino-compared natin yung sarili natin sa mga nakikita natin online or sa TV, sa social media, di ba? Kaya ngayon, at least na i-pursue natin yung sarili natin to grow even more sa meron tayo, ang nangyayari na di-disheartened tayo na parang, shit, tayo na siya, may ganun na. Ako nasa ganito pa lang. Parang, alam mo yun, ikaw mismo sa sarili mo, dinedegrade mo na agad yung yung perseverance mo na ma-achieve din yung something eh. Kaya nga talaga dapat talaga yung parental guidance siguro yun na talaga nga at early as possible sa mga nakikita sa social media, dapat na sasabihan din yung mga kabataan eh, 'di ba? Kasi even di naman kahit hindi naman kabataan, kahit din naman sa mga kahit anong age naman eh. Yeah. Once na wala kang malawak na pag-intindi sa mga bagay-bagay, tapos nakita mo yung bagay na yun, tapos ikukumpara mo yung sarili mo, talagang Mahirap marating yun eh. oo. Na at least sana you make something na okay, nakita ko yan. Ito ako ngayon. For me to know my improvement, siguro mas maganda na ikumpara ko yung sarili ko ngayon sa nakaraang ako rin. Parang I compare myself to myself, parang gano'n. Yeah. Para makikita ko yung improvement, di ba? Kasi ang sinasabi nga nila ang nakaw ng kaligayahan ay ang pagkumpara ng sarili sa iba. Tama. What you think about that, guys? Ang ganda. Ang lalim pala ng ating dito, host. Makata ito. Ay, brainy. So how about you, Justin? Ang tahimik mo dyan, napansin kita. What's your take? Hindi naman, nakikinig lang ako masyado kay sir. Ang ganda kasi ng word eh, parang si Aristotle eh. Ayun. Alam mo talaga, dating tambay lang po. si boss ay ating ang scholar namin dito, guys. Yes, sir. Yung tawag dito, may iba tayo ng topic. Nakaranas ba kayo sa pakiramdam nyo na nadi-discriminate kayo? For example, sa akin, based on my experience, sa ating mga Pinoy, ang standard natin when it comes to good looking, dapat light skin. Aminado tayo. Aminado. Aminado tayo, di ba? Ako na dark skin, pag nasa certain location ako dati or certain group of people na hindi ko talaga totally kilala. At the first glance pa lang, once na nakita nila akong dark skin, iniisip nila, ay putang ina, kargador to. Tambay ito sa may tindahan. O kaya iniisip nila, mayroon akong mababang education background. Ganon yung thinking nila sa akin. Nakaranas na kayo any kind of discrimination na na-feel nyo na parang off? Oh, for me naman, wala pa eh. At the moment, I don't know yet. Go Go Pings. Pings eh. Ayun na kasi, Go Pings. Grabe sa compliment. Thank you. Ikaw din. How about Do you, feel Kuya something? Justin? Palagi. Ayun. Give us some elaborate. example. Ayun, mukha daw ako tambay dahil maitim ako. Ganun. Ayun. Talaga? Same lang, Same. same situation. Oo. Meron pa ba bukod doon? Actually, ayun lang eh. Mukha akong tambay, mukha akong construction worker. Mga ganun yung sasabi sa akin. Pero okay lang naman maging construction worker. Naging construction worker. Anong response mo nagre-response ka sa kanila? Anong ginagawa mo once na you heard something like that? Wala, hindi ko na lang pinapansin sa totoo. At least may may thinking ka na hindi ko na lang papansinin to. Nonsense naman yung iniisip nila, di ba? Kasi yung iba kadalasan, yung pa yung nagsisimula ng away. Kasi pinaglalaban nila yung sarili nila eh. Di ba? May iba pang trash talk na,
Katulad na lang for example na lang yung nakikita natin sa social media, example na lang yung sa kay Aura. Ayun. Di ba? Ayun. No? Ayun tayo, Di ba? guys. Gina-justify lang yung nakikita sa kanya, na-hurt siya. Like, damn, you look like that, bro. Ba't nasaktan ka? Kaya nakakatuwa na lang din yung iba ko rin napapanood sa social media na mayroon din silang nararanasan ng discrimination. But the thing is, they know themselves. Tanggap nila yung sarili nila. Actually, nagre-rebat sila. Kwela na nga lang nga eh. Di ba? Kasi kadalasan, isa sa form ng pagtatanggol sa sarili is yung pag may ginawang hindi maganda sa'yo is you respond aggressively. Diba? Kayo, naranasan nyo na ba makipag-away sa labasan? Suntukan? Gano'n? No comment, no comment. Okay, very good yan. Kasi hindi maganda yun. No comment tayo dyan, guys. Out tayo dyan. Out tayo dyan. Okay. So maiba tayo, guys. So, another topic tayo. For what I see, guys, kasi sa panahon namin, mga millennials kasi ako 1995 eh. Tanda. Ayun na. Yung lagyan mo ng sound effects na yung pang Asian, yung pang dinosaur. Wow! Anyways, nung kapanahunan Nung araw. generation ko, Akala ko nung araw ang yan. pormahan nung time na yon is hip-hop. Hip-hop talaga. Mga super baggy, ganyan. Hanggang sa teenager time ko, skinny jeans, rockista talaga, mga emo. Mga emo days. Yan. Ngayon, napapansin ko, parang bumabalik yung mga baggy clothes, mga pagdating sa fashion. Kayo, anong mga inspiration nyo when it comes to fashion sa generation na meron kayo ngayon? Yung inspiration ko lang naman is what looks good. What looks good. Yun lang talaga. Namimili ako ng mga damit ko based on what I feel is right for me. Kasi, syempre, I don't care what any other people say about my fashion na it looks too bland or anything like that. Ang sa akin lang is, if I like it, I'll wear it. Yun lang talaga yung in this generation kasi, your own fashion is what counts. Kasi hindi naman siya yung opinion ng iba. Kasi imagine niyo na lang, kayo nagsusuot pero sinasabi nilang pangit, ba't sila ba nagsusuot, di ba? Yes, di ba? Wear your stuff with confidence. Yun lang talaga. Ikaw, Justin, may certain genre ka ba na ginagaya or inspiration pagdating sa mga pormahan mo sa fashion mo? Actually, yung mga inspired ko sa mga damit ko. Sa social media lang din, TikTok, Pinterest, doon ko lang nakukuha lahat yung mga inspiration ko. Mga rockista, mga ganun. Actually, yung mga meron akong inspiration din sa mga artista, mga rock band, ganun. Locally, may mga artist kayo na nagugustuhan yung mga pormahan? Well, for me si Philip, guys, si Philip. Yes. Kasi paano na to, ang ganda ng mga style niya. Bonus pa doon na singer siya, di ba? Siyempre mag-idol tayo ng mataas. Ikaw, si Katin. Para sa akin, Four of Spades. Yun. All this time Sample talaga. nga dyan. Sample nga ng song. Come inside of my May bigay. Oo, malupit. Kaya pala, tawag dito, nakikita ko yung mga pormahan mo, especially Justin. Kasi, may, hindi siya norms, actually, di ba? Hindi siya norms. Pero nadadala mo siya. 'Di ba? Tapos pag nakaporma si Justin ng ganun, even yung experience namin sa work sa mall, pag nakaporma si Justin talagang nililingon talaga. Anyways, anong take nyo guys sa tinatawag nila na tsaka yung mga binabash nila ng mga outfit repeater? Outfit review. What you think about that? Ayun. Ayun lang. Outfit Nandun repeater. tayo. Outfit repeater. Outfit repeater, for me naman, it's fine. Hindi rin siya dapat i-bash kasi what if yung tao yun lang talaga yung damit, di ba? Totoo lang. Pero if they repeat their outfit, it means they like it. It means safe sila dun sa outfit na yun. Parang Komportable. komportable sila Komportable kasi sila. pala neto. Wag na pero sana naman hinugasan nila, 'di ba? Sana nilalaba. Ugasan? Pero yun, hugasan, linato. Parang pegan eh. Germs repeater. Wag naman sana. Pero yun nga, pala neto for me yung outfit repeating is okay as long as hindi siya in a sense na yun lang talaga yung suot.
Yung iba, nag-outfit repeater pero mini-mix and match. Yeah. Oo. May mga ano sila. For example, jacket. You can repeat your jacket anytime. Kasi, hindi naman siya, paano to? Okay lang naman siya kahit hindi mo siya it goes with anything. Yun. It goes with anything. Jackets goes with everything almost. As long as hindi siya puka short sa lalaki, guys, ha? Yun tayo, eh. Ayun. Ikaw din, what you think about that? As long na hindi nila nakikita ako, okay lang naman ulit-ulitin araw-araw eh. So, wag lang magpakita Huwag lang sa'yo. magpakita sa same person na nakakita sa'yo. Magtago ka na pag ganun. Ayun lang sinasabi ni Justin. Pero may sasagot niya, may mix and match. Basta huwag lang pagpakita. Doon nakita ko na ito kahapon. Iwas ako dyan. Parang mali ata. Hindi Parang mali ata. Sorry. Ay, hindi pala siya yun. Diretso na ako. Okay. Nasa ano kayo? Nasa peak kayo ng age nyo ngayon. Ayan yung age na you are fine as fuck na tinatawag nila, di ba? You're sexy, you are energetic. Ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, kamusta yung experience when it comes to love? Ayun. Yun lang. Yun talaga tayo. Okay, I'll ask you for... Yun I'll ask naman you first. Yun naman first. Parang, bakit ako? When it comes to love, how was your experience? Experience ko? Napaka no good, no good. No good Is it no talaga. good? No good. Bakit? In this past few years, nakailang relasyon ka? Ayun, nagbilang siya, guys. Nagbilang. Etong mga year? O Ay, itong past year? few itong years. isang taon lang. Isang Last taon, year lang. Last year. Dalawa. Ayun, Dalawa. Tig ilang buwan? Tig-anim na buwan, ano? Share yan. 3 buwan at saka 3 buwan. Oh. Wala ka pang naranasan na long-term relationship? Meron naman, kaso hindi umabot siya ng year, 11 months lang. Oh, okay. 2023. Actually, Tin, hindi siya nakakaya. Kasi sa edad yung ganyan, yung puppy love, uso talaga yun. Yung, Yeah. you're still looking eh. You're looking for your person eh. Oo, may certain situation na yung mga tinatawag na high school love team na all throughout hanggang pagtanda, kinasal, gano'n. Pero bira yon. Kadalasan talaga, puppy love, months. Ikaw ba? Kamusta ang love life mo ngayon? Ayun. So, just actually, na kami, 1 year na kami. Ay, wow. Uy, Congratulations. Pinatagal. Siyempre. 1 year. Anong natutunan mo? Kasi once na you are in a relationship, yan eh. You need to adjust. Yeah. 'Di ba? Hindi yung kung ako to, no. It's not like that. You need to tawag dito, adjust doon sa partner mo kasi may certain things din siya na ayaw niya, may certain things na ayaw mo, may certain things na gusto siya, may certain things gusto mo. Kamusta naman yung experience, yung maturity mo when it comes to that? For me naman kasi, ang pinaka main maturity ko lang doon, totoo yung sinasabi ng mga parents ko. Which is, pangalan nito, lalo na yung dad ko, guys. Happy wife, happy life, di ba? Kahit hindi pa kami kasal. Ayun kasi yun eh. Kapag masaya siya, sasaya ako. Kasi, syempre, hindi ako nabubumangaan. Di joke lang. Pero yun nga, syempre hindi, pag masaya siya, syempre mapipil ko naman na I did something right. Hindi lang basta, relationship lang kami. As long as, i-voice out mo yung problems mo, i-voice out niya yung problems niya. That's what counts. That's what makes a long relationship, guys. That's good. When katulad yan, schooling ka, syempre, may time na lumalabas kayo, 'di ba? Nagde-date kayo. Paano arrangement niyo doon? 50-50 or ano arrangement niyo? Actually, hindi 50-50. Believe it or not, I don't believe in that. 50-50. Like, hindi ako, I'm not against it, but I don't want it in my relationship. Kasi, ang gusto ko sa relationship ko is, whoever has it, has it. Siya yung, okay. kumbaga, it's not, what's the word? It's not, hindi siya kabawasan sa pagkalalaki mo kapag yung babae yung gumagastos. Okay. Yeah. Which is, pag yung babae yung gumagastos, just feel appreciated. Pwede mo naman siyang ibawi, guys, diba? Yes, babawian. For me naman kasi, usually ako yung meron, so ako magbibigay, ako magpo-provide, diba? Pero pag meron siya, I take it with open arms. With an open heart as well. Kasi nga,
syempre hindi lang naman isa yung nasa relationship. Hindi lang naman dapat hindi lang naman dapat binibigay mo yung yung all mo eh. Syempre magtitira ka sa'yo, pero parang kung anong meron ka, yun yung ibibigay mo. Oo. Hindi lang basta ipipilit mo na kahit wala akong pera, kailangan ako magbigay. Diba? Yes. Kasi Mm-mm. that's super important na alam mo na dalawa kayo sa relationship. Kasi may mga napapansin ako sa mga relationship. Most likely sa sa older generation na pag lalaki ka and you are in a relationship, dapat lahat, especially financially, kailangan dapat sagot mo. Yeah. Ngayon kasi, nandoon tayo sa part na tinatawag yung relationship as a partnership, 'di ba? You have a partner. Once you have a partner, to make things light, 'di ba? You both contribute on it, 'di ba? Emotionally, financially, 'di ba? Paano mo pa tatawagin partnership 'yan kung ang nagsasuffer is yung isa, hindi niya nakakaya, pipilit pa natin, 'di ba? Diba? Ikaw, Tin, anong take mo anong thinking mo doon sa ganung part? Napangiti. Yung babae lang ba lahat gumagas? Hindi, Ayun. sa tingin ko, parehas lang din sa sinabi ni Chester. Ganon din yung Okay. Wala akong masabi kasi Shy, guys. wala akong masabi. Nasya-shy siya, nasya-shy. Hindi. Nasabi na ni Chester lahat kasi wala na akong masabi. Okay lang naman. Okay lang. Maiba tayo, guys. I'm gonna ask you another question na paano kung, diba? Ayan. Paano kung? If right now meron kang 1 million pesos, anong gagawin mo sa 1 million pesos? Gambling. Ayun. Ang bilis, di ba? Scatter daw agad, guys. Scatter. You have 1 million pesos, what will you do about it? Saan mo paggagamitan? At that age, right now, you have a 1 million pesos, anong gagawin mo doon? Gambling. Sugal daw talaga. Hindi, joke lang. Pero joke lang. Siguro gagawin ko sa 1 million na yun, i-invest ko sa sarili ko hanggang sa mapalago. Kasi yung 1 million na yun, mabilis lang maubos yun sa totoo lang eh. Paano mo siya specifically invest? Gagawa ng business. Like? Like, kahit anong business. Anong business yan? Business. Ang sama ng tingin niya, guys. Business. Alam na. Business. Tapos Business. yung matanggal. Business. Tapos business, tapos may pinapasok na sa Pinas. Ayun! Ano ba yan yung mga, Wag na natin pag-usapan. ikaw, Chess. For me naman, ang gagawin ko dyan siguro, invest in a house or properties. Especially properties. Kasi ang properties kasi tumataas yung value over time, di ba? So, kunyari, bumili ako nito lalo na in a location na maganda na dinadayo ng tao. Pwede siyang bilhin ng other people sa akin for 10 times the amount that I bought it. Kasi before. nag-i-increase yung nag-i-increase yung value niya eh. value ng property. Lalo na pag dinadaanan, di ba? Other than that, I did invest on myself. Clothing, Yes. stuff like for motorcycles that especially dun sa parents ko, syempre. Bibigyan ko sila ng money, bibigyan ko sila ng then yun nga, magtatayo din ako ng business. For example, coffee shop. Yun. Yes. Syempre. coffee shop. Tingnan mo, ikaw, kung ano nasa isip mo. Ikaw kasi. Hindi ka matinong tao. Hindi. Business. Ayun. Maganda yung sinabi mong part na you invest in yourself. Kasi kadalasan, pag nagkaroon ka ng certain money, ang iniisip nila once you buy something for yourself, luxury. Hindi naman siya totally considered as luxury as long as yung price nun is decent. Alam naman mamimili ka na ng damit worth 50,000, luxury talaga yon, di ba? Kasi, Tatamaan ako. for example, for us, mapalalaki, mapababae, yung mag-i-invest ka sa sarili mo, for example, yung clothing na yan. Why clothing? Kasi para decente ka pag lumabas ka, Yeah. 'di ba? Pag may special occasion, you have a nice suit, you have a nice dress, 'di ba? Kung mayroon kang tawag dito, may mga for example, ayan, nagvi-video tayo, gusto mo ng appearance na decent ka tignan, 'di ba? You have your decent dress, 'di ba? And yung for example, yung self-care. Kung mayroon kang crooked teeth or may hindi maayos sa sarili mo,
Pwede mo siya Di ba? ipaayos Pa- pa- with pa- the papaayos mo technology siya. we have now. Di ba? Oo, di ba? Ano yun eh, yung self-care, yung investment sa sarili is a must. Di ba? Of course, of Diba? course. Alam nga naman, oo nga, may business ka nga. Ang mukha ka namang ano na, wala na sa ayos, hindi ka na disente. Di ba? Ayun. Kasi yung pagkakaroon ng tinatawag na net worth or yung mga kakilala mo na may certain value, usually yung mga taong yun na nakaka-interact mo yun, nakikilala mo yun, you accumulate those person kung disente mong i-introduce yung sarili mo sa kanila eh. 'Di ba? Pero kung mukha kang gusgusin sa tingin mo, ma-approach ka ba ng mga certain personality na No, ganun? of course Sorry, not. Diba? Sorry na. Those Wala. Grabe guys, natamaan siya doon. Wag, 'di ba guys, pogi siya. Pogi yan. Yung pag-aalaga sa sarili, kadalasan kasi nakakalimutan yun. Yeah. 'Di ba? Kailangan you invest something on yourself before you share something to others, 'di ba? Even in happiness 'di ba? Sabi nga nila bago ka magmahal or bago ka mag-share ng happiness sa iba, dapat mahal at happy ka from the inside ng ikaw lang. Super. Yan ang totoo. Yeah. Ayun yung nakakalimutan ng iba eh. Kasi pag nakalimutan mong unahin yung sarili mo, kadalasan doon nagkakaroon ng outcome na nagkakaroon ng sumbatan. Yun. Ano din kasi paano na ito? If, kunyari, di ba, binigyan mo siya ng ano, for example, si Justin, binigyan kanya yan ng ano, paano na ito? Binigyan kanya ng high effort. Tapos, wala siya tinira sa sarili niya. Then, nag-away kayo. May masasabi siya against you. Kasi, Yes. siya lang yung nag-effort daw eh. Di ba? Mas inuuna kita kaysa sa sarili ko. Sabi niya gano'n. Oh, 'di ba? Talo ka. Kadalasan ang nakikita ko na best example sa mga yan is yung mga nangingibang bansa or yung nagpapakalayo para mag-work doon for their families eh. For example, ganun eh. Isipin mo, tinipid mo yung sarili mo doon. Talagang tawag dito, minimal lang yung tawag dito, effort mo for yourself para makapagpadala ng halos lahat ng sahod mo sa family mo. And hindi naman natin nila lahat. There are some persons talaga na there are some people na hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob na tinatawag. Which is naman kasi pag binigay mo, hindi naman talaga utang na loob yun eh. Parang you express yourself na mahal mo sila. Ganun. 'Di ba? Pero hindi natin masisisi na may mga tao talaga na kinakalimutan yung mga gesture na yun. Kaya yung ibang bansa, binuhos nila lahat ng kinita at saka energy youth nila doon. Pag uwi dito, tapos wala ng pera, nakakalimutan na sila. Ayun. Hindi na sila nakakamusta. Di ba? Ayun yung nakakalungkot doon na even adults and any kind of age, once you isolated yourself first, oo, meron kang lakas ngayon, meron kang time ngayon, but when times comes na you get older, you don't have those things, your time, your strength, paano naman yung sarili mo? Di ba? Do you guys think about that? Di ba? Grabe, napapaisip talaga kami talaga dito kay sir eh. Paisip yung buong buhay mo, no? Sabi ko, tama. Masyado ng ano. Masyado ng deep yung Masyado diba, ng conversation. So, may ibang topic tayo guys, no? In your generation right now, pansin nyo na nauso yung social media presence. Yeah. Di ba? Most likely sa mga kaidaran nyo ngayon, talagang nakasubsob sa social media. They take leverage na sa mabibigay ng social media. Bukod sa pera, syempre, may exposure or kung anumang benefit na maibibigay ng social media. Ang question ko is, anong plans nyo, if ever, to make something or to create something? Meron ba kayong naiisip na gano'n to leverage social media or ano, yung tech natin in this age of time? Okay. Ang take ko naman dyan, meron, actually. Plan ko rin talaga na mag-start ng band, lalo na with friends, with diba? We can use social media in many different ways. Pwede naming i-advertise or kunyari, di ba, nag-start kami ng band. Pwede namin siya i-advertise through social media, then mapupunta na siya sa concerts, ganun. Sana, di ba? Hopefully, di ba? Pero paano to, at the end of the day, social media is just a platform you can use
in your whim, 'di ba? Mhm. Just watch out what you do in social media kasi not everything that you do that you think is right Yes. is actually right. Meron kang palang mga ginagawa na wrong na napapansin nila, 'di ba? Mm. So how about you, Justin? Ah. Sa tingin ko, magagamit ko social media, paggawa ng ng mga music. Di ba? Yes. Ma-share ko yung mga emosyon ko through music. Mm. Ayun, para maipakinggan nila na kung yung kanta. Actually, Justin is creative especially when it comes to music. He knows how to sing, he knows how to create music. So, actually guys, lumapit din ako sa kanilang dalawa. I saw their passion din naman kasi as you all know naman din sa mga previous vlogs ko na mahilig din ako sa music. And I want to create something na original. And this is my guy here. Hopefully we create something, di ba? And for a joint effort na ma-create natin, hopefully sana makapag-release kami. And syempre sana magustuhan nyo. Yun talaga. Yes. Isa rin yun sa tawag dito leverage na gusto kong matake for social media na mag-create talaga ng music talaga din. Anong say nyo doon sa mga vloggers? Kadalasan ngayon ang take when it comes to creating a content is dapat maraming views. Ayun yung focus ng lahat Pero merong mga creators na pinagmumukhang katatawanan yung sarili nila or gumagawa ng hindi okay just to have a views. Anong thinking nyo doon sa mga ganong klaseng content creators? Well, it's up to the person naman kung ano yung idea nila to get famous. Pero paano na ito? I'm all for making your own footprint, 'di ba? Pero just know that everybody is sensitive. Although kahit matibay yan, kahit ano yan. Syempre, may mga topic pa rin talaga na nakaka-trigger. Supposed to be dapat talaga wina-watch natin what we say on on the internet, 'di ba? Ang lang talaga doon is okay lang naman if yung content mo is pagtatawanan mo sarili mo or kunyari ginagawa mo ng mas parang gumagawa ka ng image na comedian ka ganun. What I'm not in for is yung mga yung mga gumagawa ng masiselan na content. Like if you catch my drift, 'di ba? Yeah, yung mga nakakababoy sa sarili na content. Parang ang take ko rin po kasi doon is nakaka-degrade. Degradable. If feel nila hindi sila na-degrade doon, nakaka-degrade siya guys kasi nga first of all, sarili mo yun. Parang hindi mo na kailangan mag-stoop sa ganung low. Level, sobrang baba. Sobrang baba kasi nga may mga nanonood sa'yo, especially sa social media may mga bata na, 'di ba? Hindi hindi malabo na makita yan ng mga bata. Parang although you're marketing yourself as hindi pang bata, just keep it on the level na kahit manood yung bata, Decent pa rin. decent pa rin, 'di ba? Parang may limit, yun. Ikaw din. Wala sinabi na lahat ni Chess. Alam ko may mga creators ka na pinapanood na nakakatawa pero alam ko pinapanood mo rin si Boy Tapang. Ayun. Hindi ko nga kilala yun. Hindi kilala yun. Pero gabi-gabi. Anong naiisip mo doon sa mga creators na yun na just to make views, kahit babuyin nila yung sarili nila, is ginagawa nila? Nakakatawa na lang sila Hindi, I mean, sila yung nakakatawa. Yung sarili na lang nila, hindi yung ginagawa nila. Oo, totoo lang. Nakakababa talaga ng sarili, no? Tsaka nakakalungkot kasi doon, pag naging norms yung gano'n, naging normal na sa mga tao yung gano'n, we'll never know. Sooner or later, yung mga kabataan gagayahin na yung gano'n. Kasi sabi nila, napapanood ko to, okay nga to, yung daming views kinakaaliwan gagawin ko na rin to sa sarili ko. 'Di ba? 'Di ba? Na even yung mga content na explicit or yung show ng body sa social media na before sa amin
sa age namin, pag ganun is not good talaga. Eh ngayon, parang nagiging normal na. Normal na. Ang mahirap lang din kasi ngayon is yung mga taong nagko-consume din ng mga ganun na para sa inyo, ayaw nyo yung ganun, hindi good yung ganun. But the thing is, ikaw mismo personally, kino-consume mo din yung mga ganung klaseng content. Then the reason why those people still creating those kind of contents is because of those people who consume it too. Yeah. Kasi especially in our generation kasi they make nudity self-expression, which is yes, pero dapat nga talaga binibigyan natin ng limit. Limit talaga. Yun talaga eh. Kasi, for example, dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming, lalo na kababaihan, di ba? Na iniisip nila na dadami yung views ko if I show a little. Which is wrong kasi if you show yourself na ganun, parang nag-i-invite ka na lang din ng ibang tao or nag-i-invite ka ng mga lalaki sa social media na para neto, she's up for grabs. Diba? Yeah. May mga ganun eh. May mga lalaki ganun nag-iisip. May terminology pa yun sila na she's from the streets. Oh, 'di ba? Ganyan. Parang imbis na i-up mo yung sarili mo in a respectable way, which is I'm not bashing on them, 'di ba? It's their thing, their life, their choices. Pero pala neto, sana naman mabawasan or mag-stop na yung ganyan. For me lang for me. Wala akong binabash or wala akong dina-downgrade. Ang take ko naman sa ganyan is tama yung sinabi mo, be. A limit. You can show your figure, your sexy figure, your youth. You can show your curve, you can show your your beauty na decent pa rin. Hindi yun tipong parang may intention ka na hindi maganda. 'Di ba? Kasi especially ngayon na uuso ngayon yung platform na OF, 'di ba? Yeah. Once you did something tawag dito sexy, tapos may certain degree iniisip baka nasa OF ka. 'Di ba? Hindi mo alam mayroon ka ng search name doon. May ka na. Kung meron ka na ba kasi even though you're not doing that, you don't have that, but because of what you created, ang thinking ng tao, may ganun ka. Yeah. 'Di ba? You are the one responsible feeding other people's mind. Depends doon sa kini-create mo din, doon sa pinapakita mo. 'Di ba? Ikaw, Tin, kamusta ka, Tin? Okay naman po. Buhay ka pa. Buhay pa. Nakikinig lang naman ako. Napaka-interesting kasi ng pinag-uusapan natin na topic. Hindi siya talkative, guys, 'di ba? Pero yun nga, tayo, may iba tayo, guys, 'di ba? What's your take on pornography? Yun tayo kasi especially sa kalalakihan ngayon, guys. Yes. Alam niyo 'yan, 'di ba? Sobrang daming kalalakihan na parang hindi na matigil yan, yung hindi mabubuhay pag wala yung pornography. What's your take on that? Ako, ang take ko doon naman, guys, may may sexual pleasure tayo eh. Yeah. Especially as man. Human. Actually, man and woman eh. Hindi lang man eh. Normally, when it comes to pornography, ang iniisip ng karamihan, lalaki na consume lang. Yeah. But in reality, both. When you do those things, hindi ko naman sa dinidiscriminate yung mga nagko-consume noon. Do it privately. Yeah. Hindi yung tipong pag may nag-post ng status na mayroon na namang bagong viral, makikita ka dun sa comment section na pasend please. Oh, ayun yung nakakadiri. Pasend please. Diba? Please. Oo. Okay yan siguro na limbawa, you have your own body na meron siya nung content na yun, PPM mo siya privately. Hindi mo makikita sa feed na nagko-comment ka sa mga sa mga post na gano'n na pa-send please. Pasend di ba? please, no? Oo. Send link mo. Kasi we're not perfect eh. Mayroon talagang instances talaga na especially sa lalaki na yung sinasabi nga nila na kaysa naman makapang-rape ako, 'di ba? Yung sa sarili ko na lang. Pero privately, mahirap naman yung tawag dito. Nagbo-browse ka ng ganun publicly. Yan. 'Di ba? Na open ka tapos even verbal. Nagkukwentuhan kayo ng mga tropa mo. Ang masama pa doon, mayroon kayong kasama doon na hindi nyo close friend tapos yung topic na nilalabas ng bibig mo malalaswa. 'Di ba? Yung pag-consume ng ganun hangga't maaari
lalo na sa mga kabataan, dapat nga walang access eh. Yeah. Kaso nga lang, ang nakakatakot ngayon, any age has an access as long as they know how to search kung anong ano yan. Kung They ano, know what to search. Ganon. They know what to search. Ayun yung nakakatakot doon. Kaya yung accessibility sa ganyang bagay, which is nakakatakot, para sa mga kabataan. Mm. And ang sinasabi ko nga lagi is yung influence na mabibigay ng mga bagay na yon. And for them, it is a normal way to do those things. I-apply nila in real life na hindi nila alam na isinisira na nila yung sarili nila. Mm. Which is wrong kasi although although pornography, alam naman natin lahat na pangalan nito. Hindi naman siya a must pero they have pornography has its benefits, 'di ba? Pero yun nga. Paano to? Hindi siya dapat hindi siya a thing na dapat binoboast na meron ka ng ganito or meron ka ng ganyan na videos kasi for one, it's private. Hindi siya dapat na sinasabi out loud. Hindi siya dapat paano na to? Binobroadcast. Binobroadcast kung saan-saan, di ba? Hindi siya like kung manonood ka ng pornography, keep it to yourself, di ba? May sarili kang may sarili kang paano na to? Private. May private thoughts ka, may private ka. Dapat keep it to yourself and as much as possible, especially if you're a man. Keep it to a minimum and don't please, sana wala na talaga nangyayari na ganito. Don't resort to public masturbation kasi ang dami na sa social media, guys. Oo nga, grabe yan. Super na-off na, Oo, nakaka-off. merong sa bus, merong sa Meron sa elevator, di ba? elevator, grabe yan. mga- Napakadaming video na public. Yeah. Oo. Which is hindi naman dapat talaga for one, hindi siya dapat pinapublic. For two, hindi dapat ginagawa. Oo. Ginagawa sa public. Okay lang siya sa private. Di ba? Privado. Privado. Siyempre, lahat naman ng Oo. lalaki, sorry for the word, nagjajakol. Yeah. Lahat ng Totoo naman yun. hindi na ako naniniwala, guys, pag may nagsabi na hindi totoo yan. No. Kasi, as we all know, yung urge na ganyan, kung sabihin man natin i-restrict mo yung sarili mo, sooner or later, may sakit ka na. Ayun. Oo, totoo. Diba? Kasi kailangan mo talagang mai-release yan. Di ba? Ngayon, ano naman take nyo sa part na ganito? Total na pag-usapan na rin natin. Yung sa mga sexless relationship. Tapos, 'di ba, sexless relationship, 'di ba? Tapos si babae nagagalit pag nakita niya or nahuli niya nag-masturbate si lalaki. Privately naman. Sexless yung relationship nila. Tapos once na nakita niya si lalaki na ginagawa 'yon, nagagalit siya. Anong take niyo sa ganun? Ang take ko naman dun is, depending talaga sa perspective niya eh. Hmm. Kasi may mga babae kasi na iniisip na pag nag-watch ka ng pornography, ini-imagine mo na ikaw yung lalaki doon sa video. Mhm. Which is, some people, I don't know if totoo na ayun yung ini-imagine. Pero kasi may mga people na pinapanood lang para pang start up ng urge nila, di ba? Ayun. It all depends on the perspective. Kasi pag paano to, iniisip din kasi ng babae na hindi mo sila binavalue pag nanonood ka ng porn. Mhm. Which is, hindi totoo pero hindi rin natin may iwasan na yun nga yung view nila doon. Ganun yung tingin nila talaga. Kasi syempre, women, paano to, especially these days na super binavalue na sila. Mhm. Na may self-worth na rin naman sila. Mhm. Kasi dati 'di ba, lalo na sa paano na to? Older age sa mga parang older generations. Ang mga babae is now oppressed, 'di ba? Mhm. Which is now naman grateful naman din yung parang para sa akin grateful din naman ako na nag-voice out na sila ng mga do's and don'ts nila, 'di ba? Mhm. As long as talaga na maganda yung perspective sa relationship na 'yon. Hindi naman din mangyayari 'yun eh. Oo. Sa tingin nyo ba na sa relationship, hanggat ang mga bagay is na pag-uusapan, magagawa ng paraan? Tingin ko, kung napapag-usapan, sabihin na lang natin, if may respect sila dalawa sa relationship nila, may respeto sila, may respeto ako sa'yo, may respeto ako sa akin, tingin ko mapapag-usapan naman na maayos.
For example, Justin, you already have your own experience then. Halimbawa, sinabi ng partner mo sa'yo na bawal yung sex. Sabi niya ganyan. But for you, you know na you need those. You need- Oo. I need How will you approach her? Ilakat muna. Oh. Bakit? Sabi ni Justin, yeah, I need those. Ano? Oh, wait lang. Bakit ko nasabi yun? Wait lang! Tangin na nga! Hindi niya napansin, sumagot na lang siyang usa. Ikat yun! Ay, nag-video tayo. Huli ka mo ka. Uli ka mo. Cut! Ano masasabi Yeah, I mo need doon? those! Bro! What the fuck? I'm spacing out, bro! Yeah, ganito yun niya. Ganito I'm yun. spacing Ganito yung out. tingin sa'yo. Yeah, I need those. Shut the fuck up! I-clip yan! Anong take mo doon, Tin? Total, nasabi mo na lahat naman na pag-uusapan sa relasyon. Paano kung yung partner mo, sinabi niya, wala munang sex. But the thing is, you really need those things kasi as we all know, you have experience about that, di ba? Paano mo siya kakausapin regarding that? Tingin ko, re-respetuhin ko yung decision niya na no sex muna, ganyan. And next time na lang. Next time na lang. Next time na lang. Next time Hindi mo na siya lang. ipopersuade or kakausapin. Hindi ko pipilitin or makagawa ng mga bagay na hindi namin magugusto. Ayaw na. Mhm. And So, respect. respect talaga. Nagre-respect siya sa relationship. I-restrain mo talaga yung sarili mo, yung urge mo, di ba? Kasi actually, pag mag-partner kayo, even though you have those, naman din, tawag dito, restriction, may time na na lalo na pag intimate kayo, tapos kayo lang, di ba? May chances, Na di ba? May madadala chance kayo pa eh. Kasi, Mm-hmm. it's not zero, di ba? Mhm. May mga situation na katulad na lang yung artista na tawag dito na bago nung kinasal sila saka lang nagkaroon ng Course. sexual intercourse, Yan. 'di ba? Anong take nyo sa mga partner na all throughout the relationship walang ganun tapos sa marriage talaga na gagawin yung mga ganong bagay? Doon, bilib ako doon niya. Bilib Bilib ako, ako doon. bilib. Totoo. Kasi imaginein mo yun. Pala na ito. Super, sila doon sa, parang, sunod sila sa Bible, kumbaga, di ba? Na magiging intimate lang pagkasal na. Which is, yun talaga yung tama, Hindi din naman, ang sex kasi is, pangalan nito, mainly talaga to create life para mag-birth, di ba? It's not something na nino-normalize. Yung di ba? casual thing lang na dapat ginagawa. Super ako sa actually I respect those people a lot. Pala nito I put them in high regard kasi 'Di ba? super din eh. Ang ganda like Sa yun mga nga, ganong guys. klaseng tao, ang lupit nyo, Shoutout guys. sa inyo, guys. Shoutout sa Diba? inyo. Shoutout sa inyo. Sana may mamit pa akong single na gano'n, di ba? Oo. Justin, labas ka na dyan. De joke lang guys. Anong sa inyo naman doon sa mga especially high regard sa mga babaeng mataas yung body count na yung demand nila when it comes to man na super high. Like, ang taas na ng body count nila but at the same time, yung requirements nila to have this kind of man is still napakataas pa rin. Sa tingin ko, ikaw muna ba ako? Sa tingin ko, wala namang problema doon kasi hindi naman, hindi naman yun yung magiging kung ano kang tao. Yung basehan. Basehan ng kung ano kang tao. Sa tingin ko, lahat naman tayo may mga prepare na kung ano, standard ba? Na-prepare na standard, di ba? Lahat naman tayo, kung ikaw, gusto mo na mayaman, gusto mo matangkad, gusto mo maitim, mga ganun. Lahat naman tayo may standard, may prepare tayo na standard. Eh kung may ka naman, kung may mataas ka na body count, wala naman yun. Normal lang yun eh. Normal lang. Paano kung someday you meet your person and nalaman mo na may mataas siyang body count, mayroon pang certain part na mayroon siyang mga videos, ganun. But the thing is, you really love her, mayroon talaga kayong chemistry. Para sa'yo as a man, papakasalan mo ba yung ganong klaseng babae? Wala akong pake sa Sa tingin ko, ibabaon ko na lang yung
Pero oo, mapapaisip tayo na ano. Pero at the end, mahal natin sila, nire-respeto natin sila. Ayun. Kaya wala akong Parang siguro ang thinking mo na lang din is wala naman ako nung part na yun eh. Wala naman ako sa buhay mo nung part na yun. Parang kung ano siya ngayon. kung ano ka ngayon at ang importante kung hindi mo na rin gagawin yung mga bagay na yun, Tama. di ba? Ayun. Ay, isa rin yan sa ano eh, halos ganyan din yung sagot ko doon sa isa sa mga vlogs ko eh, na it depends on the person eh, kung ano yung perception niya doon sa mga ganong klaseng bagay eh. Sabi ko na it doesn't matter kung maraming body count si lalaki or body count si babae, na as long as tanggap ng bawat isa, di ba? And kung mahal nila yung bawat isa, di ba? It doesn't matter eh. May mga ganun talagang tao. Depende talaga sa perspective ng taong tatanggap, sa taong magmamahal. Ganun, di ba? Ikaw, Be, ano thinking mo sa ganun naman? Sa ano? Sa mga people with Same situation. same situation na high body count tas mataas yung standards. Medyo nagdi-differ kami ni Justin kasi in a sense na paano na to? In a sense na yung babae is high yung body count tapos depending talaga sa kung sa story nung mga instances na yon. What if yung high body count niya is yung mga boyfriend na niloko lang siya? Parang Ayan. there para Yan, sa yan, di ba? yan. Case to case basis. Case to case basis. Kasi may mga girls na sabi mo nga kanina for the shits. Diba? May mga girls na ganun. Pero may mga girls din naman na doesn't know any better. Na binoyfriend to thinking na he's good. Na hindi siya hindi nandoon si guy para lang sa sa sex, di ba? Tapos then nawala. Ganun yung iniisip ko. Pero if para sa akin kasi if may mga videos na although tatanggapin ko pa rin, pero nandoon sa akin yung thought na ayoko lang talaga maririnig na sinasabi yung asawa mo si ganito, si ganyan. Pag if nag-marry na kami. Kasi for me, hindi talaga na dapat binibideo sa mga intimate moments na yun. Kasi sex is for your both of you. Maliban na lang kung sinasabi kung isa ka sa mga talaga job yun, yung katulad mga porn stars, di ba? Maliban na lang kung ganun kasi they make it because they need it for living. And that doesn't make it any better. Pero it does make some sense kasi mahirap din umanap ng trabaho lalo na sa economy natin ngayon, alam niyo naman, di ba? Totoo. Pero yun nga, I'll accept her. Pero if yung story naman is leaning on the other way na she consensually wanted it, na for example hindi niya karelasyon tapos bigla siya na ipag one night stand, na bigla siya na ipag sex, I won't accept that. I won't marry that kind of person kasi need ko ng reassurance sa sarili ko na hindi niya gagawin sa akin na while we're in a relationship mag-cheat. Ayun yung thought process. Grabe, napaka-wide ng perspective mo pagdating sa mga ganyang bagay, no? And yung the way Chester speak talagang Totoo. akala mo mas matanda pa kay Justin. Ayun. Sorry. Char lang yun. Sorry. Char lang Joke lang yun. yun. Sorry. Kasi may mga tao talaga na na nakuha yung confidence sa speaking eh. Di ba? May mga tao din naman na broad yung mind nila pero hindi nila mailabas verbally. Ma-convey yan. Pero lahat ng idea nandito. Pero pag gusto nila lang ibuka yung bibig nila, na choke na. Ayun. May mga ganong klaseng tao eh. Pero ang kagandahan lang doon, Justin, kasi sa mga ganong klaseng tao, kulang lang ng yun, practice. Practice talaga. But they know better. The first time I talk, nanginginig ako. Yeah. Especially publicly, nanginginig ako. Hindi ko kaya. Even sa ganitong klaseng scenario, hindi ko naman kayo talaga totally close friends na may matagal na connections. Pag nakipag-usap ako sa inyo, nanginginig ako, ganun ako dati. Pero as time pass by, siguro dahil na rin sa training na syempre as a professional na nasa work, nasa career line, kailangan mo talagang makipag-interact sa mga clients, makipag-interact sa mga bosses mo, sa mga colleagues mo. Dahan-dahan, slowly, You can develop it. you can develop it. Even sa any kind of talent as long as nandoon yung interest mo and nag-train ka to do it, sooner or later magiging kay confident kang gawin yung mga bagay na yun eh. Ayun yung kagandahan kasi sa mga tao na
if you know your flaws, if you know your weaknesses, you can adjust. For example, ako ang isa sa mga weakness ko, biggest weakness ko is masyado akong makakalimutin. Don't we all, don't we all. Ako din ganyan din ako. Ayun ang pinaka-primary weakness ko. And when it comes to career line, sa trabaho, pag tinanong ako ng employer ko, what is your biggest weakness? Makakalimutin po ako. But the thing is, sasabihin kong ganun sa kanila, ginawan ko po ng paraan para tawag dito, mas malesen ko yung pagiging makalimutin ko. Ngayon, dahil makalimutin ako, I always take notes. Sandamakmak yung notes ko. Ganun ako. Hindi yung tipo na, alam mo yung weakness mo, iiwasan mo na siya all throughout. No. As long as you are living, those weaknesses still mas madadaanan at madadaanan mo yun eh. Mas tambalapan mo yun eh. Talagang, weakness ko to, hanggat maaari iniiwasan ko. Pero in reality, madadaanan at madadaanan mo yun. Hindi mo siya talaga ma-avoid. Ang pinaka-key thing na dapat gagawin mo is you adjust. Mag-take ka ng paraan para kahit pa paano ma-minimize mo yung mga weaknesses mo na yun. Ganun siya. Okay, that's right. Ikaw ba, for you, ano sa tingin mo yung pinaka-biggest weakness mo? Dami. Pero yung magbibigay ako ng isang weakness ko is I'm too sensitive on what other people think of me while we're talking. Kasi, paano na to? I really watch my words while I'm talking to, especially new people. Kasi, hindi mo rin mapipigilan na baka may masabi. Kunyari, di ba, wala akong filter. Tapos bigla ako may sasabihin na ganito, ganyan. Na-offend. Ma-offend siya or may masasabi akong off-putting, di ba? Ayun yung biggest weakness ko, which is I compensate naman by paano na to? With friends nga lang. With friends ko siya kino-compensate kasi pag when I meet friends kahit wala akong filter. Paano na to? Although pag may nasasabi akong out of pocket na yung super low na napapag-usapan namin. Kasi nako-correct naman nila sa akin, which is a good thing. Pero maging aware ka rin. Pero that's something na for me is a weakness na masyado ako sensitive. Kasi what if kunyari sensitive ako sa sinasabi ko, then dun sa taong kinakausap ko hindi sensitive sa akin. Parang may mapapaisip ako sa sarili ko na worth it ba na naging sensitive ako? Diba? Ikaw, Justin, what is your biggest weakness? Hindi napaka-sensitive ko na tao. Madali ako masaktan. Kaya pala madalas ka mag-sorry. Ayun, napansin niyo sa akin. Puro ako sorry. Sorry. Anong trigger niyang sorry, ano yung pagiging sensitive mo na yan? Siguro, dahil, yung dahilan ng pagsasorry ko lagi. Nabully ka ba before? Ayun, biniblame sa akin lagi yung mga nangyayari. Yan, kasalanan mo yan. Sorry. Kaya, ayun. Sorry ka na, yung joke ko pa naman dati. Oy, kasalanan ni Justin yan. Ay, huwag ganun. Diba? Sorry, Tin. Sorry, Tin. Ayun, sa pagsasabi nun sa akin, nabibuild yung weakness ko na sorry. Napaka-sensitive ko. Hopefully, makarecover ka dyan sa part na yan sa susunod. Kasi yung pagsabi ng sorry multiple times or palagi-lagi, hindi rin siya maganda eh. Yeah. It's like advertising na when you say sorry all the time even though you did nothing wrong, ina-advertise mo lang na sarili mo na hindi mo kayang i-hold yung sarili mo in high regard, which is something that's wrong kasi dapat binavalue mo yung sarili mo na pinapakita mo na magsasorry lang ako when I did something wrong, hindi yung magsasorry lang ako cause may feel ako na nagawa. Tsaka parang siya, medyo nakaka-degrade siya sa sarili na parang you are broadcasting na you are not capable of doing things. Yeah. Tapos, ayun na nga yung sinasabi ng iba na para saan pa ang batas kung pwede naman mag-sorry. Diba? So guys, yun na nga. Close muna natin yung topic na about sa sorry. Which is, sana naman guys, hindi kayo naka-experience ng mga na-experience namin, di ba? And
at the end of the day, guys, tong podcast namin is meant to voice ourselves. And Yes. if you if you have any suggestions, go in the comment section po. Yes. 'Di ba? By the way, guys, Valentine's na pala bukas. So, yun nga, Yes, buhay 'di ba? ng pag-ibig. Happy Valentine's. Happy Valentine's, Sana guys. kayo Totoo yan. sana kayo at yung Bola significant lang yan. other nyo is happy tomorrow, 'di ba? Yes. At mag-ingat. Mag-ingat lagi. Yan, importante yan, guys, 'di ba? Mag-ingat. Mag-ingat. So, yun na nga, guys. So, Thank you so much. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo. 'di ba? And again, I'm gonna introduce myself. I'm your boy JZ. I'm your boy CJ. And I'm Justin Hernan. Thank you so much. Thank you so much. Please subscribe.